iwang kaluluwa. Kung kayo ay mahilig sa naked bike, isa dapat itong Trident 660 sa mga pinagpipilian ninyo. So ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo yung mga magagandang features niya, specifications at yung presyo, kung bakit itong naked bike na to ang dapat bilhin nyo. What is up sa inyo mga ma'am sir, it's your boy Sir Troy, and for today's video nandito tayo sa Triumph Motorcycle Nueva Ecija. Ayan, and today pag-uusapan natin ngayong araw is ito, Triumph Trident 660, ang naked bike ng Triumph Motorcycle. So ito po yung mga available na colorways dito. May orange at ito gray with red radiator cover, another orange, and ito yung bagong colorway ngayong 2024, which is black na may neon green sa front fender, radiator cover at dito sa likuran. Ayan, bali yung kanyang tail tidy or yung rear fender or mudguard naka neon green, and then dito naman sa red ang radiator cover is ganun din, pero sa orange black ang kanyang rear fender. Okay, para naman sa updated price ni Triumph Trident 660, ito, hawak natin ang kanilang updated price list. So sa cash niya is 516,000. Meron siyang 20% down payment na 149,020. Ayan, sa 12 months 38,175. So 24 months 21,308. Sa 36 months 15,686. At sa 48 months 12,875. So yan po ang price list. So kung napanood yung last vlog natin, Tiger Sport, which is wala silang display ngayon dito dahil sold out yung kanilang mga Tiger Sport 660. So same specifications lang din naman yon sa engine, sa tires, sa brakes, suspensions, sa exhaust, no? So ang pinagkaiba lang nila is yung body. Ito kasi naked, and then yung Tiger Sport ay sports touring. So siya ay inline 3-cylinder, liquid cooled, fuel injected, 4-stroke, 12 bulbs, 6-speed manual transmission, naka X-ring yung kanyang chain, naka underbelly exhaust, bali 3-in-1 stainless exhaust. Mga brake calipers niya Nissin, double disc brake sa harapan, and each disc brake merong twin piston brake caliper. At sa likod naman, single piston, alloy casted ang mga mags, 180 sa likuran, 120 sa harapan. So naka Michelin tires yung standard issue na mga tires nito. Ito yung radiator cover at all LED, Neo Retro Classic. Ayan, white po ito. Tapos LED din yung mga turning signals. At ito, ganito yung itsura ng kanyang display panel. Full digital. May mga controls dito, mode selectors, kill switch with starter. Halos same siya. Ang pinakaiba lang talaga nila is yung fairings and then yung tangke. Ang ganun din dito sa likod, wala siyang grab bar. At si Trident, meron siyang tire hugger na nandito yung turning signals with reflectorized plate holder. Unlike kay Tiger Sport, nandito yung rear fender ni Tiger Sport. So ating footrest at foot peg alloy with spikes. Ito yung kanyang foot guard, ano? Para siyang stainless chrome. And today, maswerte tayo kasi makapag-drive tayo ng ganitong bike. So ipakita ko sa inyo. Ayan. So bago lahat, maraming salamat Wheeltech Big Bike Nueva Ecija at kay Boss Philip Garcia. So siya po ang regional manager dito sa Wheeltech Big Bikes Nueva Ecija. Ayan. Sa last vlog natin, ito yung ating ginamit. Ito, ang sports touring ng Triumph na 660cc. And ngayon, ito yung ating gagamitin na demo bike. So bago ang lahat, i-sound check muna natin siya. So ito po ang itsura ng kanyang display panel. Yan, ang liwanag, ano, kahit naka 3 bar lang yung display niya. Kahit naka low mode yung kanyang display, yung brightness ng kanyang display malinaw. So ayan, digital tachometer, gear indicator, speedometer, fuel gauge,
mga light indicators like engine, oil pressure, ABS neutral, flashers, ayan, or turning signals. Tapos ito yung mga kanyang controls. Meron tayong date, total odometer, oil temperature, fuel status, and average fuel consumption niya, trip 1, gear indicator. At sa riding modes niya, ayan, road, rain, road. Ayan, so sa road lang tayo. Okay, so ito ang tunog ng inline 3 na naka-terming Nyoni exhaust. Ooh, ang laki. So matagal na rin kasi nakakabit itong terming Nyoni exhaust na to, kaya sunog na rin yung fiber nito, no? At shorty lang siya. Ayan. So pagpasensya na ako kung medyo maingay tayo ngayon sa vlog, pero okay lang yan. So mas magaan ito ng more than 20 kilos kesa sa Tiger Sport 660, kaya mas matipid ito sa gasolina, no? Kung umabot tayo ng 30 to 33 kilometers per liter kay Tiger Sport, mas matipid tayo ngayon dito kasi naked lang siya. Side mirror, same lang din, malaki at malapad, hindi siya magnified. Ang lakas talaga ng low end torque nito. Ito yung magsi second gear tayo, tapos bibitawan ko lang siya. Third gear, fourth. Ang lakas ng low end torque. Fifth gear. Sa fifth gear niya, ayan, 27 kilometers per hour. Sixth gear, 30. Tapos gagamitan natin siya ngayon ng gas. Hindi siya yung pumupugak-pugak na bike, ano. Wow, sulit ang exhaust. Ang lakas ng tunog. Magaan din yung clutch, ano niya, no, yung clutchless shift. Usually pagka papunta ng tercera, kwarta, quinta hanggang 6th gear, magaan na talaga yung clutchless shift kahit hindi ka na gumamit ng clutch. Bibitawan mo lang yung ano mo. Bibitawan mo lang ng konti yung throttle. At saka sleeper clutch naman ito, guys. So hindi kayo mangangamba. Pang iwang kaluluwa. So kung kayo ay mahilig sa naked bike, isa dapat itong Trident 660 sa mga pinagpipilian ninyo. So ngayon ipapaliwanag ko sa inyo yung mga magagandang features niya, specifications at yung presyo, kung bakit itong naked bike na to ang dapat bilhin nyo. So unahin natin sa kanyang pangalan, Triumph. British, ano siya, British. Inline 3 siya, ayan, brusco tunog. Unlike sa mga inline 4, matitinis at humihiyaw talaga. Pero kung gusto mo ng brusco na tunog, inline 3 naman ang para sa iyo. So ang presyo niya, 516 para sa 600cc. Mura na yon, very competitive, at meron ka ng timeless Neo Retro Classic design. So kahit magtagal siya, kahit anong taon na, kahit tumanda ka na, hindi maluluma yung design ng bike na ito kasi classic siya. So ano pa ba magaganda niya? Yung kanyang display panel, maliwanag kahit parang sapol na sapol ng araw. Ayan, madaling mabasa yung mga figures and numbers. So riding modes niya, isa sa mga safety features, no, road and rain. So sa rain mode, nandyan ang traction controls, ABS, mas sensitive na ABS,
At sa kanyang engine heat, hindi siya mainit. Although same engine siya ng Tiger Sport, pero hindi siya mainit. Ang handlebars niya, hindi malapad masyado, sakto lang sa singitan. And napansin ko, no, bukod sa tapered yung kanyang handlebar, mataba sa gitna at papayat sa dulo, etong kanyang handlebar cover or yung lock is merong naka-engrave na Triumph. Ayan o. Unlike sa Tiger Sport, walang ganito. So hindi ko alam kung meron silang ano nito, no, genuine parts na ganito, baka pinalitan na lang, or ito talaga yung mga standard issue. Sa ating brake master naman, or yung fluid canister, ayan, malaki. May Triumph din na nakalagay sa ibabaw. Kahit yung ano natin, throttle grip, ano, may mga Triumph na naka-engrave. At malagkit siya, makapit sa kamay. Ang lakas niya, grabe. Ang ganda nung backfire nung exhaust. Although hindi maganda sa makina yung mga backfire. Para siyang popcorn eh. Pakinggan nyo. Ayun oh. Para siyang kumukulong popcorn. Ang crispy niya sa tenga. So tingin ko yan lang ang vlog natin for today. So gagawin ko siya ng bukod na review, yung pinaka specifications, price update and features niya. Yun, para mas maintindihan nyo mabuti, no? Ayan, yun. So kung nagustuhan nyo yung vlog natin, please like, comment, share, and subscribe. And hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe and see you on my next one.